Game 7 sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang 5G. Finally, nagawa rin ng Ginebra. They finally beat TNT sa Game 7 especially. Kasi honestly, coming into the game, after ng Game 6 loss nila na sobrang devastating na hindi, usually nga, pag yung break from Sunday to Wednesday, dalawang video ina-upload ko eh. Pero sabi ko, ayoko. Pahinga na lang ako. Even yung video ko nung gabi lumabas kasi sabi ko, gagawin ko na to para pagdating ng umaga, kakalimutan ko na. Tapos kita-kits na lang ulit tayo sa Wednesday, Ginebra. Kakalimutan ko muna kayo. Yung ganong klaseng disappointment. Kasi talagang, alam mo yun, magsisimula yung Game 7, parang ito na naman tayo, TNT na naman na puro injury, Ginebra, parang dapat may advantage kayo, pero yung locals, parang walang puso, walang NSD, ito na naman tayo eh. Pero, after ng lahat ng yon, and I even made a thumbnail na Strava Scotty. First of all, I would like to apologize. Scotty Thompson talaga when the brights are light. Pasensya na guys. Nanood ako ng game kanina. And after umuwi, alam mo after umuwi, parang medyo ano ko nun eh, pagkatapos ng sobrang taas na energy, meron kang parang rebound, or introvert lang kasi ako, I don't know. Parang meron siyang rebound na parang for an hour or two, sobrang lamya ng feeling, and then makaka-reach ka ulit ng FIFA na parang okay, I've found my energy ulit, ganun. Pero anyway, diba, when the lights are bright, Scotty Thompson talaga shines bright. Kaya nga nag-expect ako eh ng Game 6 na parang okay, ano na to, Scotty time na, and unfortunately hindi siya nagpakita kasi today Scotty Thompson showed up. Kasi talagang check na si RJ eh. And I understand, pag usapang Gilas Pilipinas na at RJ Abarientos talagang na sisingit sa usapan, maraming magsasabi dyan, nung finals nga na check kasi nilagyan ng malaki. Pero, diba, let's give RJ the benefit of the doubt kasi lahat ng tactics ginawa ni Coach Chot para i-stop si RJ. Maglagay ka ba naman ng BGR? Maglagay ka ba naman ng Kelly Williams? Diba? Ano yun? 6'8", 6'7", 6'6 na bigs tataon mo kay RJ? Kumbaga, it took Chot Reyes or it took a special adjustment. Hindi lang basta adjustment. Like, weird-ass adjustment na gagawin mo kasi ang galing ng player. Yung mga ganong klaseng creativity. Di ba sabi nga nila ang creativity, nagmumula siya from ano man yung quote na yon. Pero di ba, pagdating ng Gilas Pilipinas, hindi naman mamatchapan ng Rui Hachimura yung Japan si RJ kunyari, or hindi naman mamatchapan ng LeBron James si RJ kunyari lang, di ba? Pero anyway, going back to Scotty Thompson, finally, diba, Scotty Thompson showed up when Ginebra needed him the most. Eh, yun naman lagi si Scotty eh. Scotty kasi parang meron talaga yung switch, na parang, okay, it's on. Ganun siyang tipo ng player, parang, unfortunate na may black eye si Scotty Thompson and may cut siya na akala mo nakipag-boxing, nag-MMA, di ba? Akala mo nakipagsuntukan kay Miguel Cotto, or si Miguel Cotto pala yung magaya mukha against Pacquiao, di ba? Akala mo nakipagsuntukan siya, pero I think unfortunate siya, pero I think yun yung gumising sa kanya or very early in the game, wala pa nga isang minuto, di ba? May pasa na agad, may black eye na agad. Parang yun yung Jaworski moment ni Scotty Thompson na after niyang maganon, sabi ko sa kapatid ko parang ito na yung Jaworski moment ni Scotty. It's his time to respond. Ito na yun. Pero anyway, itong video na to, by the way, nag-gather ako ng clips para meron naman tayong pag-usapan na guilty ako last game eh. Kasi yung Game 6 talagang nagreklamo lang ako sa mic tapos in-upload ko na. Sabi ko, tama na to, kakalimutan ko na kayo hanggang Wednesday. Magkita-kita na lang ulit tayo sa MOA Ginebra, pero magtatrabaho na lang muna ako ng marangal. Hindi na kayo dadagdag sa problema ko sa trabaho. Anyway, diba, itong series na to, toss up siya for me between Scotty and Troy. Kasi si Troy, siya yung totoong unsung hero, Mr. Kinito Henson. Pag-usapan natin si Troy sa video na to, pag-usapan rin natin si Holt. Shoutout Reddit. May nabasa ako ng Barangay Breakdown daw. Unfortunately, nanalo Ginebra, hindi daw ako magrarant. Kaya mag-alala, marami akong masasabi kay Holt. Japet 1 out of 5, pero solid minutes from Japet. Ang ating MVP of today, outside of Brownlee and Scotty, Nards Pinto, na nung nilabas si Stephen Holt kunyari, nung akala ng lahat lalabas Stephen Holt, nag-standing ovation para kay Stephen Holt na uupo. Yung pala, si Nards pa lang uupo. Which is, muntikan ka na doon, Team Con. Pero anyway, wag na natin patagalin pa. Pasensya na. Let's go to the clips. Gusto ko munang i-point out dito
Troy Rosario. Siya yung totoong unsung hero dito. 13.7 rebounds, pero ang dami niyang ginagawa sa loob ng court na hindi nalalagyan ng stats eh. Walang stats na may bilang. Kasi kung makikita natin dito, si Troy Rosario, hindi pala kay Troy to. Stephen Holt pala tong clip na to. Pasensya na guys, it's 3 a.m. Actually, mamaya na yan. Okay, tama na yung clips na nasa harapan natin. Okay, si Troy Rosario, ang dami niyang ginagawa na wala sa stat sheet. Especially yung positioning niya at yung pag-seal niya ng mga defenders. Kasi it's one thing na mag-abang ka ng drop pass and it's another, natanggalin mo yung help defense or padaliin mo yung buhay ng mga kakampi mo. Makikita natin dito, Troy Rosario sets a screen. Bakit kulay blue yan? Dapat kulay pink yan. Sets a screen for Scottie. So, instead of Troy Rosario just rolling and going to his place, ang ginawa niya dito, nag-seal siya kay Ray ng batak dito. Initially, parang may konting yakap siya, legal yakap naman siya, to force the switch dito. Kung makikita natin, yan. It forced si Mac kay Scottie, which is kind of a bad matchup, pero if you think about it, di ba, kung titira dito si Scottie, offensive rebound si Troy Rosario kasi naka-Ray ng batak siya. And ang ginawa dito ni Troy Rosario, naka-box-out na siya kagad kay Ray ng batak. So, pag angat dito ni Scottie Thompson, walang help defense na dumating kasi yung role ni Troy doon is to block out help defenders. Naalala niyo yung game winner ni JB nung game 1? Instead na tumayo sa corner si Troy Rosario, nag-sink siya sa loob para walang help defense na dumating. Essentially, ganun ulit yung ginagawa niya. Dito, 2-man game with RJ. Okay, nag-switch ang TNT. Now, instead of Troy just standing around, gagawin niya, magsiseal siya dito kay Calvin Oftana. Kind of a Gortat screen, or is a Gortat screen. So now, nung naiwan na ni RJ si Galinato rito, off the dribble, walang help defense from Oftana kasi si Troy, naka-Gortat, naka-seal, and walang help defense na dumating. At another thing na magaling si Troy, yung positioning. Makikita natin dito, nakaposte si JB, merong panggulat na help defense from Galinato, galing sa baseline. So instead of Troy naman, sealing, na-realize niya, okay, double team pala kay Brownlee. So po position ako, hahanapin ko yung open spot para mapasahan at ready to shoot. Yung mga ganong kaliliit na bagay, ang galing ni Troy sa ganon. Makikita natin dito ulit. Diba, Ginebra, Troy Rosario nandito sa dunker spot. So ngayon, dahil naka-zone ng TNT nung panahon na to, ng fourth quarter, initially si Troy Rosario andito siya sa side na to with Nards Pinto. So if Troy Rosario stays over here and nag-slide dito si Pinto, if si Jordan Heading pumunta rito, mahila ng gravity, Pogoy is going to have an easier time containing the two. And Calvin Oftana probably would scoot around over here. Pero ang goal mo kasi sa zone is to force an overload. Or para atakihin mo, overload mo isang side. So with Troy Rosario going over here and the ball over here, so now ma-overload yung isang side for Ginebra offensively. And pagkapasa ni Scottie, ang layo na ni Pogoy kasi nahila na siya ni Troy Rosario to the other side. Kay 3 points kay Pinto. At yung ganun ulit yung mangyayari dito with Troy Rosario. Nagsimula siya na nandito, lilipat siya papunta sa kabila, and na paglipat niya sa kabila, Stephen Holt, Pinto, Scottie Thompson sa gitna. Now, makikita natin, may stretch yung defense ng TNT kasi si Mac is going to go with Troy Rosario, and now, pagpunta rito si Heading kay Brownlee, now it's Oftana against 2. Sobrang laki ng space. So pagkapasa kay Holt dito, extra pass papunta kay Pinto, si Rosario lumipat na sa kabilang side, so walang si Mac to contest Nards Pinto sa corner. And again, yung mga ganong kaliliit na bagay, freed up Nards Pinto or Troy Rosario's teammates or himself, di ba? Otherwise. So, isa pang gusto kong pag-usapan, si Stephen Holt, who dropped a whopping 0 points sa laro na to. Stephen Holt, okay, I understand. Meron siyang clutch rebound. Mga dalawa siguro yon. And yung pasa niya papunta kay RJ sa 3 points na clutch. Pandiin. Pero kasi 39 minutes ka naglaro, 0.7 rebounds. 7 rebounds is not even the bare minimum. Okay, so ayoko marinig na, Stephen Holt naman kasi may clutch rebound. Like, oo, yes. Pero both could be true at the same time. Pwedeng bobo si Holt, pwede rin na meron siyang winning play na ginawa sa dulo. Hindi naman kasi porket sinabing, may winning play, hindi na siya bobo. Pag sinabing bobo, hindi na siya may winning play. All game, literal, yung buong section namin, lahat haters si Stephen Holt. Lahat kinakantsawan si Stephen Holt. Kasi talagang legit, si Stephen Holt, parang nagka-cardio lang. Parang naka-zone 2 cardio lang siya sa loob ng court.
Kasi paghawak pa niya bola, unang-una niyang ginagawa at naghahanap siya ng kakampi. Doesn't even want to shoot. Tapos kapag papasahan siya sa corner, hindi niya titira. Pero kung ano yung dapat yung iniikot niya yung bola or sinasalaksak niya, doon siya titira. I don't understand Stephen Holt. Na parang walang sense of urgency. Parang it's game 7. May nakita pa nga ako before mag-start yung game. Like mga pre-game yata, nilalakad siya sa tunnel. Hindi pa nagsa-start yung laro, nakayuko na. Like, okay, gets ko yung infatuation ni Coach Tim. Kasi Holt supposed to be a good defender. He kind of did, di ba? Ilang plays. Pero may plays din na iniwan niya sa Pugoy, nawala siya sa rotation, nawala siya sa depensa. He's kind of overrated as a defender. He's a good shooter kapag nasa tamang pag-iisip siya. Pero, I'm sorry, I'm saying this. I don't think Stephen Holt has the mentality to be a winning player sa isang high-stakes situation or isang team na nagde-demand ng high-stake performances from a guy like him or from him. Kasi, nakakatawa yung kaya sa isang shoot niya, dead ball. Kasi walang pressure eh. Diba? Hindi required na i-shoot niya eh. Walang pressure for him to make that kasi dead ball na eh. Pero kapag may pressure, airball, baldog, or hindi titira, I think may something sa kanya na parang he just doesn't have the dog in him. Parang personality na to eh. Ugali na to eh. Wala talaga siya eh. Feeling ko yun yung problema kay Holt. Kasi bakit si Nards Pinto, who played 9 minutes or 10 minutes, diba, almost had the same attempts and nakascore ng 6 points, dalawang 3-pointers. Kasi may bayag si Nards Pinto. And I don't think may bayag si Stephen Holt. Yun yung kulang kay Holt. And that's why fans are frustrated kay Stephen Holt. Ayoko na marinig yung mga, kasi may clutch rebound, may ganito, may ganyan. Talented naman, di lang nabibigyan ng chance or di lang talaga tumitira. I think wala lang talagang guts si Stephen Holt. I think yun yung pagkatao niya. May mga tao lang talaga na passive. Like even Jeremiah Gray, di ba? Pag nasa loob si Gray, you can see the effort. Nakikita mo si Gray, hapit talaga siya. As in, yes, Gray, minsan talaga negative sa loob ng court. Pero, you see the effort. Si Holt, yeah, you see the effort sometimes. Pero most of the time, sa 40 minutes na sa loob ng court, parang aloof lang siya. Parang alam yung pusa na hindi mo alam kung galit ba sa'yo o hindi. Ganon. Pero, yeah, cat person ako anyway. Diba, hindi, bad disrespect sa mga pusa yung comparison ko, sorry. Di ba parang headless chicken si Holt? Parang walang initiative eh. Yun, initiative yung word na gusto kong sabihin. Wala siyang initiative as a person. If hindi pumunta sa kanya, okay lang. Diba? Not my fault. Pag hindi nag-shumot yung tira niya, okay lang. Magkamali siya, parang okay lang. Hindi siya naiinis sa sarili niya pag nagkakamali siya. Hindi niya nafe-feel na parang, ay, ang bobo ko today, kailangan kong bumawi. I don't think yun yung personality niya. Which to me, parang, okay, tama na. Trade na. Hindi fit yung either yung personality or tama na, 'di ba? In general. Kasi I would appreciate, 'di ba? If kahit papaano, meron siyang some sort of fire in him. Kasi as Ginebra fans, naniniwala ako na tayong Ginebra fans. Pag nakikita natin na nagtatry yung player, kahit na nagsa-struggle, meron tayong respeto. Like si Greg noon, 'di ba? Pinagtatawanan natin si Greg, Christmas tree, Barney, 'di ba? Kung ano-ano pa, malamya, mabagal. Diba? Yun yung insults kay Barney, kay Greg Slaughter eh. Like, even ako, ginawa ko yun dati. Wala pa ata akong YouTube. Umabot pala yun. Or hindi na rin yata umabot yung YouTube channel ko. Pero anyway, you see Greg, diba? Kahit yung bad game niya, makikita mo siya 9 points, 4 rebounds, 7 points, 4 rebounds. And you see him actually try sa kung anong kaya ng katawan niya. May effort. But Ellis, had a time na parang mukha siyang Paul George, pero nung mga padulo-dulo na ng career niya, parang na siyang si Jeremiah Gray na spot minutes na lang, pero you see the effort. Mac Barakael also had a moment, pero in reality, Mac Barakael laterally challenged na small forward. Defensively, may nakakakuha siya ng stops, pero hindi siya equipped talaga to really move, di ba? And he's not the best shot creator out there, pero may bayag. Diba? Even yung mga Elmer Espiritu nun, may bayag. Sunday Salvacion, diba? Shooter. Idol ko yan nung bata ako. May bayag. Yun yung Ginebra player, may bayag. Diba? Mark Kagiwa, Jaworski, Helter Brad, lahat may bayag. Tenorio, may bayag. Scotty, may bayag. Stephen Holt, wala talaga siyang bayag eh. Kaya nga ginodyo ko, itatrade ko si Holt ngayon para kay Ronald Tubid. Paglalaroin ko si Tubid. Kasi si Tubid, kahit matanda na ngayon, pag pinasahan mo yun ng libre sa corner, babato yun.
at papasok yun. Kung di man pumasok yun, maiinis siya sa sarili niya. Babawi siya sa kabila. Yun yung wala kay Holt eh. Pag bobo si Holt, hindi siya yung parang, bobo ko, kailangan ko bumawi. I need to make myself, effective. Hindi ganun eh. Wala talaga eh. Anyway, last na ng rant ko, dahil na-record ko rin naman, ito pala yung clip kanina na si Holt nag-dribble lang. Ayan, makikita nyo to. There's no initiative eh. Pag hawak niya yung bola, para siyang may hawak na tae. Gusto niya nang bitawan. At pag hawak niya at napapera siya siyang dumrive, parang hala. Guys. Alam mo yun? Wala talaga siyang initiative eh. Talagang, I don't know. Hindi ko na alam anong masasabi ko kay Stephen Holt. And ang last rant ko na after nun, Coach Chot Reyes, na-feel ko na nakarating sa kanya yung message team ko in last game. Kasi parang for the first 15 minutes of the game, medyo naka-chill lang si Coach Chot, hindi na ganun nagre-reklamo. Pero eventually, nung hindi na pumapabor sa kanya yung score, biglang nagsimula na magreklamo. And by the way, I saw a graphic na yung free throw situation naman, pantay lang eh. Parang 145 to 144 ata, ganun. Free throws, both teams. Iisa lang, even sa game 20 to 21, parehas lang. Nag-iyakin lang talaga si Coach Chot. Even tong play na to, di ba? Foul si Makolo, iiyak si Coach Chot, tapos papakita sa replay, diba? Hands up daw. Oh, sige, tignan natin kung hands up. Okay, hands up. Anong ginawa ni Makolo? Kinadjot si Aguilar. Ayun, oh. Ayun, oh. Tignan niyo yung bewang. Kinadjot. Obviously a foul. Pero syempre, iiyak si Coach Chot. Kasi gusto niya yung narrative na hindi pwedeng matalo sila ng talo lang sila. Kailangan laging kasalanan ng referee. Which to a leader is kind of disappointing kasi ang galing-galing na coach ni Coach Chot. Pero if yung leader mo kasi ganyan, nag-gaano yan sa players eh. You don't want to see your leader, di ba, na ganyan. I don't know. Maybe ako lang yon. Pero, by the way, congrats to Ginebra. Hindi ko sinasadya na naging rant video to, pero I am very happy that Ginebra won and players like Scotty and Troy showed up. RJ didn't have a bad game. Decent game from RJ. Nakashoot siya kung kailangan. Nards Pinto as usual. Magic Bunot as always. Japet Aguilar, if mag-retire man si Japet ngayon, okay lang sa akin. Like, I think ito na yun. Perfect time to retire for Japet. And na-appreciate ko yung effort ni Japet kahit na kitang-kita mo na talaga yung edad ni Japet. He still tries and solid yung minutes na nabibigay niya para magpahinga si Troy. So, good championship from Ginebra. I'm really happy with this win. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba kung referee o hindi. I don't care. Sore losers lang talaga. Nung talo Ginebra, anong sinabi ko? Sabi ko, nung talo Ginebra last na nagtapas silang TNT, mga Ginebra, walang NSD. Talo sila sa San Miguel, sabi ko, walang NSD, walang laban. I never say kasi referee. Pero, I don't know, maybe, hindi lang siguro ako wired as ganon. So, wala akong pakialam kung sabihin nila luto, the foul trouble sa Makolo. Wala akong pakialam. Championship is a championship. Kung TNT fan ka watching this at ma-offend ka, magko-comment ka ng hate comment or gusto mo akong i-post somewhere, what if cultivate nyo na lang yung fanbase nyo para pag pumunta kayo ng MOA Arena, hindi 23,500 Ginebra fans at yung nakadilaw, isang section lang at pare-paras pa ng t-shirt at may freebies na banners. Why not? Pumunta kayo sa group ng TNT, cultivate nyo yung fanbase nyo, palaguin nyo, instead of going here sa pages ng Ginebra, spreading hate, and ipoproject nyo yung insecurity nyo dahil sobrang laki ng fanbase ng Ginebra. Yun lang yun eh. Insecure lang yung ibang fans eh. Kasi ang laki ng Ginebra fans eh. They wish they were us, diba? They hate us cause they ain't us. Yun lang talaga yun eh. Kasi kung fan ako ng Rain or Shine, magfo-focus ako palakihin yung fanbase ng Rain or Shine. Diba? Gusto ko makakalaban ako sa Ginebra. Pag naglaro sila sa Araneta, at least 30% ng crowd, Rain or Shine. Or kung TNT. San Miguel nakikita ko, Magnolia nakikita ko. Pinakamagandang ratio, Magnolia. Kasi pag Magnolia, sabihin natin 65% Ginebra. The rest are Magnolia or 70-30, which is not bad. Pero itong TNT Ginebra, parang sa 24,000, 23 lang yung I mean, 1,000 below lang yung TNT eh. And closeted pa sila pag napapalibutan sila ng Ginebra, hindi nila pinaglalaban team nila, nananahimik lang sila. Diba? Instead na maging haters kayo ng ibang teams, palaguin nyo yung fanbase nyo. Don't complain na ang Ginebra madami. Kasi ang Ginebra, nagfo-focus sila palaguin yung
team nila at yung fan base nila, yung mga tatay, mga magulang, pinapamana sa anak, yung mga anak, pinapamana sa mga kaibigan, at kung sino-sino. Unlike the other teams, like TNT fans, walang ginawa kundi mang-hate lang ng mang-hate, instead na palaguin yung fan base. Kaya kayo 500 lang kayo eh. Kasi focus kayo dyan eh. Focus kayo maging obsessed sa Hinebra eh. Stop. And if kung ayaw nyo, okay lang naman. Like, di ba? Anyway, grabe 20 minutes na yung recording ko. Anyway, thank you very much. Champion naman eh. So, yun lang naman. Congratulations, Hinebra. Next conference ulit.